Magandang gabi mga kanizar! Welcome po sa ating vlog. At for today's video, isi-share ko po sa inyo kung paano nga ba na house in content itong si Makata ng Bayan or si aka Super DM. Yes, ang brother ko po, ito po yung video niya kung bakit siya na house in content sa ating House of Crooks. Ayan po mga bossing ko, panoorin nyo po dito sa ating video, makikita nyo dyan ang dahilan kung bakit na house in content ito nga si Super DM sa kanyang Makata ng Bayan. Wala nang intro-intro, pasok! Mula sa bansang mahalang bigas, mahalang gas, pamasahe mataas, di patas ang batas, Presidente Mandurugas, Pilipinas! Ito ang House of the Crocodile. Nandyan ang buhaya, nandyan ang Dracula, nandyan ang Bakulaw. Kahit matalo pa tayo next election, hindi na tayo loge kasi marami na tayong nanakaw. Kaya tuloy lang ang paninira at pagkampi sa halimaw. Alam ko hindi tayo mananalo sa eleksyon pero at least hindi na tayo loge. Marami na tayong nanakaw. Pag wala na tayo sa posisyon, ginto na ang ating hikaw. Sabi nga ng isang congressman, wala akong pakialam kung vice-presidente ka. Basta ako sisirain kita. Kasi dito ako kumikita. Kung si Stila Kimbo ay may milyon-milyon na relo, si Abante naman hindi magpapatalo dito. O Abante, pakita mo! Ang mga Pilipino raw ay may lahing magnanakaw. Music, pasok! Ito yung panahon na lumuluhod sila kay Inday Sara. Dahil sa pangako na ipagpapatuloy ang kanilang infrastruktura. Pero ano ang nangyari ngayon, Aber? Aba, parang iba na ang tinitira. Pinilit manalo pero walang malasakit sa bayan, pambira. Nangangarap ng pagkakaisa tapos ganyan ang ilalagay sa kamera. Sabi nga ni Bato, yung utak ninyo, wag ninyong isara. Iba ang iyong salita, iba ang iyong gawa, kaya nararapat lang natawagin kang mandurugas. Hindi dahil sa mahal ang bigas, kundi dahil sa inyong pambabalasubas. Yung flood control billion daw ang budget kada araw. Hindi totoo yan. Pero wala naman palang flood control nasaan yung budget? Sino ang nagnakaw? Sabi ni Inday Sara, never again Marcoses. Kung ako kay Marcos, sasabihin ko kay Tamba na lakihan ang pagnakaw ng budget. Kasi alam ko na hindi na tayo makakaulit. Sa kabila ng kanilang panggigipit, tuloy pa rin ang mga vlogger sa pagtatanggol kaya nakakagalit. Kahit yung subscribers namin ay maliit, lalaban kami sa inyo kaya wag kayong makulit. Kaming mga baguhan na vlogger, ang tingin nyo sa amin ay mosmos. Pero dahil sa pagsisinungaling ng mga vlogger kaya nanalo si Marcos. At isa na dyan ang piking pambabatikos. At isa na to si Mark Ramos. Nakita ko yung dating video niya nagpapakalat ng fake news. Nauto tayo dahil sa kwentong Nostradamus. Kaya sa lahat ng liar sila ang pinakadamos. At nagpapakalat din sila ng gintong pinagmanaan. Akala ko noon hindi na sila magnanakaw kasi marami na silang kayamanan. Akala ko noon lalakas na ang ating bayan. Pero hanggang ngayon kulang pa rin ang ating barko sa karagatan.
Ang Sabina Shoal ay ating nilisan. Yung ibang barko natin nasan? Ang mga vlogger na ito ay hindi para sa bayan. Hindi totoo yan. Sila ay hawak ng pamahalaan. Makikita nyo naman meron silang picture sa Malacanang. Hindi ko sasabihin na kayo ay nabayaran. Para ang cyber libel ay aking maiwasan. Kawawa kaming maliliit na vlogger na sumusunod sa inyong kasinungalingan. Nag-reaction video pa kami sa inyo noon nung halalan. Pero wala man lang kaming natatanggap, dapat sana kami ay inyong hinahatian. O abante, pakita mo! Music, pasok!